Oh, Buraut Corner na naman. Guys, yung Buraut Corner, ito, pauwi na kami, galing kami PJC. Medyo, kung nakikita nyo, madilim itong kotse namin, tatago po ko, makita po ako ni Chairman. Delikado, so medyo madilim, medyo nagtatago po ako. Pero ganun pa man, hindi nila mapipigilan mag-vlog. Pero ganun pa man, ceasefire. Pero gusto kong sabihin lang yung aking nararamdaman. Di ba? Unang-una, well, may nagsabi sa akin na tigil ako na raw batikusin. Sabi ko nga sa vlog ko, I have nothing against Chairman Rally. Mahal na mahal ko yan. Ngunit pag may nakikita akong mali, i-call out natin yung attention. Hindi ba? Di ba? So, ito baka last vlog ko na ito. Hindi naman sa papalali ako. Last vlog ko na batikusin siya. Tayo naman magiging eyes on the ball na lang tayo sa mga karera kung na nakikita natin. Yung mga problema ng komisyon, problema ng mga racetrack, yung mga kanilang mga away-away dyan, sila na muna. Balita ko kasi pare, may nagpapakalat ng chismis na bayaran daw ako ni attorney, bayaran daw ako ni Boss Elma. Totoo po yan. Yung mga yan, hindi naman po ako bayaran, pero may mga utang na loob po ako dyan. So, pero hindi po sila yung nagsasabi sa akin na hindi po ba masamang makisama, hindi po ba. Well, anyway, saan ba ako magsisimula? Well, magsisimula ako kung saan ako natapos. Si Chairman, konti na naman ang sasabihin ko kasi hindi naman ito pala personal ko lang. May yung kung ano yung naririnig ko, sinishare ko lang sa bayang karerista. Diba? May narinig pang ako na sinabi na si Chairman Rally ay hindi pwedeng umupong chairman sa Pilracom. So, bakit? Kasi hindi siya Pilipino. Ano siya? Canadian. Bakit? Canadito, Canadian. Monster kill. Titirahin ng MMTCI, hingi kay PJC. Titirahin si PJC, hingi kay MMTCI. Yun ang naging problema niya. Canadian citizen. Oo, di ba? So, ganun pala, Canadito, Canadian. Kapal na mukha mo. Meron pa ng balita may tinira daw na horse owner. Hindi ko nababanggitin yung nationality ng horse owner, pero parang ibang citizenship. Iba yung pangalan, yung pilido lang. 200,000 daw ang binigay ng horse owner na yun. Kapal na mukha mo. Nung hero ng pabor, tinable Very bad. Very bad. 200,000. Yun, chismis yun. Ngayon, kung para ma-verify natin kung lalaban, hinahamon kita. Lie detector test. My God. Lie detector test. Kung ako may nagsasabi na totoo, hindi. Isa pa narinig ko chismis, may mga kabayo daw na nakapangalan sa ibang horse owner na kay chairman talaga. Kaya guys, alam niyo yung balitang yan. Katuwa lang, comment down below kung sino yung mga kabayo na yan. Parang limang kabayo putok sa karera yan medyo mahina pa din ko. So kailangan kasi baka ma-libel tayo pag yung mga ganyan. Kasi hindi naman yung document, di ba? Mahirap na. Kayo na lang mag-comment down below kung alleged, yung mga alleged horses na nakapangalan sa iba. Ang hihilig nyo naman sa chismis, ang gagaling nyo dyan. So, kung sinong kabayo yun. Kung isang kabayo ka, nanalo ro ng sobrang diyado, nag-carry over ang karera. Anyway, dyan magaling. Pero ano nga may nagsabi rin sa akin, dapat daw hindi ko tinitira dahil nga nung hinahunting daw ako ng isang horse owner, pare, linag ko, sinalba niya yung buhay ko. So, dahil dyan, hindi na po ako titira kay chairman. Dahil nasalba ho niya pala yung buhay ko. Kawawa lang pala anak ko, nadali ako nung nakaraan. Diba? Hinahunting ho daw ako Oo. So, yun. Second, sa Buraut Corner, okay naman. Sa PJC, syempre, kayo reklamo yung mga bayang karerista, kayo support lang. Kailangan nyo munang lagyan ng
leeway ang PJC. Alam naman nating disaster yung unang linggo, unang araw, unang linggo, unang buwan. Disaster yan. Dahil nangangana yan eh. Di ba kumbaga sa ating mga lalaki, na virgin tayo. Na virgin. Kayo nga eh. Oh, wag plastic. Nung kayo na virgin, hindi nyo alam ang gagawin nyo. Ang yabang-yabang nyo pa. Baka nauna pa pumutok bago nyo na ipasok. Yan ang katotohanan. Diba? Siyempre na virgin ka, lalaki ka, 14 anos, 15, na virgin ka. Hindi mo pa alam ang gagawin. Ganon ang nangyari sa PJC. Pero na sa PJC pare. Ha? Ngayon, pagdating ko doon, yung gitna, aircon. Ha? Nung nagbukas, monoblock mga silya. Puta pare, nung ang Carmona nagbukas pare, ha? Hindi monoblock, hollow block ang inupuan ko. Hollow block, ito monoblock. Layo naman ang diferensya. Kaya pagbigyan na natin yung panel. Medyo may mga criticism, diba? Hindi ko pwedeng i-criticize yun. Baka sabihin nyo, ang galing mo pala, di ko na mag-panel, diba? Pero syempre kung ako panel dyan, diba, yung mga style nila Ira nung araw, yung mga paglabas on top, diba, ganun yun eh, diba? Pag ridden by, isabihin nun, biyahe yan, diba, mga code sila nung araw. Pag sa akin, hindi, direkta na. Huwag nyo nang putok tayan, balita dito, sa loob, biyahe yan. Oo po, commentator, maliligaya mo kayo sa akin. Minus puto, mukhang katayo balita dito, huwag nyo nang tayan. Ganon. Pero ganon pa man, ano ho tayo? Good vibes. Magpapasko na eh. So, Chairman, Merry Christmas. Ceasefire po tayo. Ha? Pero hindi po ako titigil i-criticize. Sabi ko nga, ang PJC, pag may nakita po akong hindi maganda, siyempre binibigyan natin leeway. May hindi naman ako nakita maganda, titirahin ko din yan. Diba? Pero pag bibigyan muna natin sila, diba, kaya niyan, si Unoski, diba? Benamano na naman. Diyos ko po! Ano yan? Ang pilyo-pilyo mo, Uno! Ang pilyo ni Uno eh! Maybell yung mato pa. Nakakapod-trip. Diba tinalo ni Captain Bob? Ito yung Chepo 1-11. Pero yung 1-11 yung ginagawa po ni Maybell yan. Diba? Saka nakakita naglutlutan. Pak. Diba? Akala mo si Manny Pacquiao at si Mayweather nagbanatan na yung si Giselle Stats at si Ober Assuming. Akala mong tanglaw lang ni Uno, Maybell yung dalawa. Sabi ko finish na to, naglutlutan. Akala mo hindi nagalit yung kabayo si Maybell. Oo, anak na puta naman. Ano yun? Ano ba yan? Dapat hindi na Uno pangalan eh. Kung binansagan ko si Supremo, magaling, Supremo, hindi dahil siyempre baba na ka rin ni Uno, alam naman natin yan eh. Ang panghi na sumakay, diba? Ang baho na sumakay, ang panghi. Yan ang tamang layman's term eh. Baka hindi naman kasi sinasadya patalo, papanghi na lang talaga sumakay. Pero hindi ka panipaniwala dahil si Sarate pag sumakay, yung mga veteran kaya pa, ba't si Uno hindi na kaya? Pag hindi mo na kaya, o sila pati, pag hindi mo na kaya, baka magretiro ka na para hindi na nakakadamay, di ba? Madisgrasya ka pa, di ba? Ngayon, ang panghi talaga pare. So si Uno, papanta ko na ng pangalan, hindi na Uno! Ha? Hindi na Uno! Ang pangalan niya na si Ini! Inidoro! Ang baho! Hindi na Uno, Ini! Ang bantot na Ini na! Diba Ini? Inidoro na talaga! Wala eh. Hindi dahil has been. Hindi, at least in fairness kayo, no? Ha? Tatapatin ko, nalaos. Dahil sumikat. Hindi gaya ni Pichay na talagang hindi lalaos dahil hindi sumikat eh. Si Uno, nalaos dahil sumikat. Marami diyang hindi malalaos dahil hindi naman sumikat. Diba? So, nakapagsilbi naman si Uno in his prime. Pero talagang hindi kasi ako believe eh. Mas gusto ko si yung riding style ni Donoy si Uno kasi pag binigyan mo
mo ng diri matter, kabiyado ka na eh. Yan ang realidad. Hindi ko naman dahil awayan, dahil naghihinete ko rin yan. Dahil ano yan eh, tatay-tatayan ni Jello eh. So yung respeto ko dyan, mataas problema. Yung sentimento ng diretso tayo, yung sentimento ng taong bayan ng tinitimpla ko. Fair tayo eh, di ba? Kung maayos, kita mo nga si Sarate, pinupuri ko. Di ba? Kasi na nagpagkander ng kay Jolo. Si Alvin, saludo ako sa'yo. Gusto mong manalo? I love you, Alvin. Di ba? Humingi na ako ng tawad dyan. Kayo no, pag natalo yung ano sa linggo, sa Biyernes si Lilibel, sana naman silipin na ng stewards. Sabi ko nga, bibilib ako sa PJC pag ang unang nasuspinde si Uno Hernandez. Then pag nasuspinde si Uno Hernandez ng PJC, sasaludo ko kay Boss Elmer dahil walang sacred cows. Indication na lang. Indication na walang sinisino. Diba? Very symbolic pag si Uno, hindi na, siyempre sususpendin niya for some reason, one way or the other, careless riding or anything, kasi bobo nga eh, kaya careless riding eh, diba? Pero hindi ko sasabing suspended for no reason whatsoever o yung mga haka-haka, diba? Pero it will be befitting kung siya yung unang masususpende, kasi it just shows na walang sinisino yung mga stewards yan. Walang blessing kay Boss Elmer, diba? I have nothing against Uno personally. Yung nakikita ko lang yung clout ng tao. Kasi si Garganta nga, ganun man na kayo, si Uno pa ba, diba? So there's something wrong eh, diba? So kung talagang hindi na kaya, huwag nang ipilit. Ganun lang, kasi nakakadamay. Kay Mabel, ang daming nadamay. Kamot ulo kami. Diba? Kung si upscale ni Bel nga, sakay sigurado, talo kay ano eh. So yun, so okay naman. Ano nga eh. And last, i-clarify ko lang din, siyempre in the spirit of fair play tayo, ha? Liwanag. Sabi ko nga sa inyo, ako po ay tuta ni Atty. Morales, ha? Hindi dahil ako'y binabayaran niya. Dahil nung araw, marami siyang biniling kabayo sa akin. At ganoon din naman, napakabait na matandang yan. Walang masamang tinapay, mapakamatanda yan. So may utang na loob ako dyan, ha? Ganun din kay Boss Elmer. Alam, hindi naman lingid sa inyo na si Lemon Bell binigay lang sa akin. Si Boss Elmer na kailang panalo, naibenta ko pa. Sabi, binigay ng libre. Yun ang storya. So hindi ako bayaran, tumatanaw lang po ako ng utang na loob para pa rin po ako sa taong bayan, diba? Pero siyempre, minsan may mga bagay na hindi alam malamang si Atty. Morales, feed ng mali sa kanya ng mga tao niya, kaya lang nakakaganon. Pero isa yan sa pinakasaludo po akong tao sa karera sa media nila. Maganon din po kay Boss Elmer, diba? Whatever, kahit anong paninira nila sa akin, nag-sacrifice yung dalawang yan eh. Pati si Boss Sandy na ano sa karera, hindi naman nila mapapawi ka agad dyan eh. Ilang isang ROI niyan. Pero dahil sa mga kanang ka dyan, pero dahil sa kanilang addiction natin, tuloy ang ligaya. Nung araw naman pare, tatapatin kita, nung pandemic, sino ba bumuhay nung nagsarado ang dalawang karerahan? Malbar. Kaya huwag nyo nang i-criticize ang Malbar. Dahil nung araw naman, yan lang naman ang tumayo at may bayag at nag-invest para sa inyo. So, diba ngayon naman, ito pumasok PJC. Ano, bakit maganda na pumasok ang PJC? Kasi nagkaroon ng competition. Nagkaroon ng competition. Ano nangyari? Diretso na tayo. So yun. So going back, so sabi ko nga, lintik ang utang na loob din natin dapat sa MMTCI. Lintik yung katsawan ngayon, pero nung araw yan ang bumuhay sa atin ng pandemic. Addiction
tumaas ang level ng competition. Nagkaroon ng comparison. Yung malaking screen na pinakikita ni Tlake, pasalamat kayo sa PJC. Dahil nabalitaan na makakaroon ng PJC ng malaking screen, naglagay din ang MMTCI. Competition. Diba? Yun ang maganda. Tumataas ang antas ng level ng serbisyong makukuha ng taong bayan. Ganun din. Nagkaroon na po ng box ngayon ang MMTC. Dahil may box itong kabila, itong PJC. So sino po panalo? Taong bayan. So tandaan nyo, ngayon mas marami. Ngayon mga guaranteed, marami. Guaranteed 400, MMTC guaranteed 300 ang PJC. Dahil may competition. So healthy sa industriya. But ano ba yung take ko to sa 400 million? Yan sa akin dapat talaga sa tao. Hindi yan sa government. Hindi naman yung taxes yan eh. Yan yung mga errors na kaya nga nasa escrow eh. Ano yung errors yung sa DST eh. Hindi naman dapat kasi singilin ng DST. Problema at magkakalibrate ng GAM eh siningil nila. So ang take ko po dyan eh for the people, not for the government. So sana maayos talaga nila Attorney Morales. Pero kaya-kaya daw ni Attorney yan. Okay? So ano may part baka sa Sabado mag-vlog ko kami ulit ng araw and Friday races. So yun lang muna po at medyo toxic na eh. So sana i-enjoy nyo ang races. So see you guys. God is good. Bye bye.